Alright, Ma'am nandito tayo. Actually, naka-live si Attorney Angel to. Ang topic niya ngayon is nakakadismaya ang IC. Buti na lang na nababawi ng bagong ombudsman. O siyempre, di ba? Nakabawi. Napapasakit talaga to. O, tiga. Ito yung topic ni gustong-gusto ko to kanina. Kanina ko pa gustong itap to, Ma'am eh. Yung Escudero. Nasaan na yun? Dito ba yun? 17 hours. Hindi. Mukhang sa live niya sinabi sa live. Okay. Wait lang, 14 hours. 4 hours ago lang yun eh. Ito. Sumagot na si Escudero, pero eto na mga kabsat. Si Escudero, mga kabsat, sumagot na mga kabsat dito sa kanyang complaint dito sa COMELEC, no? Complaint sa kanya. Mababaw ang palusot ni Cheese Escudero, mga kabsat. Bakit? Ayaw paniwalaan ng COMELEC ang kanyang rason. Tingnan natin. Attorney, pasok. Ilang minutes to? Saglit lang to. Okay. Bisan natin. Attorney. Oops, pati ba nasasabi sa attorney? Formal nang sumagot. Yung abogado ni Cheese Escudero at saka yung kanyang reply doon sa mga question sa kanya ng COMELEC. Alam naman natin yung daming kinakaharap na issue ngayon ni Cheese Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Kaliwat kanan. Well, Siyempre, yung mainit na issue sa mga anomalya sa flood control, nadawit siya doon. Yung insertions, plus ito pang 30 million pesos na illegal campaign contributions. So dito sa illegal campaign contributions na ito, election offense ito eh. Election offense, pinapasagot na si Cheese, nag-file na siya ng formal reply. Sinubmit ng kanyang abogado at napanood ko yung interview, mga kabunyog, kay Garcia, pinaliwanag ni Garcia. Binigyan niya tayo ng pasilip, overview, kung ano yung naging sagot ni Cheese. Mga kabunyog. Ang issue dito, yung kung medyo nakalimutan nyo na, sa Sorsogon, mayroong isang kontraktor doon na ang pangalan ay Lawrence Lubiano. Alam natin sa Sorsogon, si Cheese Escudero, taga Sorsogon yan. Bicolano. Political dynasty sila sa Sorsogon, ang mga Escudero. Ngayon, itong si Lawrence Lubiano na taga Sorsogon, mayroong corporation, construction company, kontratista. Ang pangalan ng construction niya ay Centerways Construction. Itong Centerways Construction, isa ito doon sa top 15 na mga kontraktor sa flood control na pinakita ni PBBM. Itong Centerways Construction. Ang may-ari nito at ang manager nito ay itong si Lawrence Lubiano. Ngayon, anong nangyari? Noong 2022 elections, pagkatapos kasi mga kabunyog ng elections, kami sa Bunyog Party, kahit matalo ka, kahit political party ka, party list ka, o kaya kandidato ka, talo o panalo, mayroon dapat mag-submit ka ng tinatawag na SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Ibig sabihin, i-declare mo sa COMELEC saan ka kumuha ng mga panggastos mo sa elections. May mga nagbigay ba sa iyo ng donations, contributions? Ayun. Pangalawa, magkano ang nagastos mo? Ano-anong pinagkagastusan mo? Yan yung tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures. Notaryado po yan, subscribed and sworn. So ngayon, nakadeclare ni Cheese Escudero doon, noong 2022 elections, nung tumakbo siyang senador, ang isa sa mga campaign owners niya, top, ay itong si Lawrence Lubiano. Nakalagay, Lawrence Lubiano, 30 million. Okay, hindi siguro naiisip ni Cheese na darating ang panahon, baka masangkot sa mga kaso itong si Lubiano o masangkot sa mga kontrobersya. Ayun nga ang nangyari. Nitong 2025, nilabas ni PBBM, ito ang nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa flood control sa buong Pilipinas. So, pang ilan ba yun? Pang 5 yata yun. Centerways Construction. Ang manager, Lawrence Lubiano. Dito ngayon lumabas yung problema ni Cheese. Kasi bawal yun. Nakalagay sa Omnibus Election Code, election offense yan eh. Ano yung election offense? Bawal tumanggap ang isang kandidato, political party, party list, o bawal mag-donate ang isang natural person. Ibig sabihin ng natural person, tao. Juridical person, ibig sabihin corporation. Bawal. Natural or juridical
persons are prohibited. Yun. From donating sa mga kandidato, partido, party list, sa any partisan political activity. Kapag ang natural person na to or juridical person ay may kontrata sa gobyerno, either mag-supply o kaya mag-construct ng mga public works, bawal. O, yun yung batas. Election offense. Bawal sa isang natural person or juridical person na magbigay ng donations sa isang partisan political activity, sa isang kandidato, partido, party list. Kapag itong natural person o tao o kaya korporasyon ay mayroong kontrata sa gobyerno. Ang kontrata sa gobyerno, pwedeng nagbibigay ka ng mga supplies, o kaya fried chicken? Na naman. public works. O ngayon, anong nangyari? Ang paliwanag ni Chis Escudero, mga kabunyog ito, tiningnan ko yung ni Chis. Sabi ni Chis ganito, our position is clear. The donation was legal, fully declared, and follows long-standing practice. Yan yung pinakabuod ni Chis Escudero. Ang pinaka-depensa ni Chis, sabi niya, ang donation na natanggap niya ay legal, dineclared, at ang nangyari ay matagal na yan na practice. Yan mga kabudyog, mga kababayan. Okay, dineclare niya ba? Tama ba na fully declared? Yes. Okay, dineclare. Hindi niya naman madidinay na yan, dineclare niya kasi nakadeclare nga sa kanyang susi. Nakadeclare doon sa Statement of Campaign Expenditures, ay Campaign Contribution and Expenditures. Ngayon, ang tanong, legal ba yun? Yan, medyo questionable yung legal. Long-standing practice na ba yun? Okay, assuming pang long-standing practice na yun, ibig sabihin, dati niya nang ginagawa, at ginagawa rin ng ibang politiko, dati na, okay, long-standing practice, hindi naman ibig sabihin na long-standing practice yan, ay legal na yan. Long-standing practice man yan, kung illegal na yan, illegal pa rin yan. Yun lang. It's being a long-standing practice does not make it legal. Di ba? Palusot, ano ba yun? Depensa ba yun? Dahil matagal mo nang ginagawa yun, legal allowed na yun? Yari talaga to. Legal ba yun? Gardosap, yari simple talaga. Lang naman mga kabunyog, mga kababayan. Simple lang naman ang espiritu ng batas na yun eh. Kung ikaw ay kandidato, politiko ka, o political party o party list, huwag kang tatanggap ng pera o donasyon kanino mang tao, natural person o corporation na may kontrata sa gobyerno. Bakit? Hindi maganda eh. Kasi ang pag-iisipan niyan, kaya ka tumanggap ng donation, pag ang susukli mo diyan, bibigyan mo din sila ng mga papor, either kontrata. Yun yung doon eh, yun yung binabawal doon. Na kung natural person ka, tao, o kaya juridical person, huwag kang magdo-donate. Kasi ang ibig sabihin niyan, parang binabribe mo yung tao na binibigyan mo, o politikong binibigyan mo, na kapag nanalo yan, bibigyan kanya ng kontrata. Yan naman yung malinaw dyan eh. Ngayon, ang tanong, paano kung kaibigan mo yung yung korporasyon, ay yung may-ari ng corporation? Paano kung kaibigan mo yung nagbigay sa iyo ng donation? Defense ba yun? Defense yun? Hindi. Hindi pwedeng maging defense yun. Ang problema, yun ang sinabi ni Chis eh. Ano niya daw yun eh, kaibigan niya. Napanood ko yung interview kay Garcia. Sabi ni Garcia, nabasa niya na daw yung sagot. Ang sabi daw ni Chis Escudero, mga kabunyog, kaibigan niya si Lubiano na matagal na. Hindi niya naman alam, yun. Hindi niya naman daw alam na ang alam niya daw, binigay ni Lubiano yun sa kanya as a friend. Hindi bilang kontraktor. Kung kayong tatanungin ko mga kabunyog, mga kababayan. Kung kayo, maniniwala ba kayo sa ganung depensa? Ang sabi daw ni Chis Escudero, binigay sa kanya yun ni Lubiano bilang kaibigan niya. Hindi daw bilang kontraktor na may kapalit na kontrata. Ganon, yun yung depensa ni Chis. Kaibigan niya si Lubiano at nagbigay sa kanya ng tulong bilang kaibigan, hindi bilang kontraktor. Mapaghihiwalay mo ba yung pagiging kaibigan mo sa kanya at kontraktor? Unang-una, alam mo ba na kontraktor siya? Huwag niyan sabihin hindi niya alam na kontraktor. Di ba mga kabunyog? Ang tanga pala ni Chis Escudero. Ang biu-biu nito eh. Unang-una, kung ikaw, abogado ka pa naman, Chis. Abogado ka. Hindi mo ba alam
na kontraktor si Lubiano. Wala nga namang hindi niya alam yan. Ang laking kontraktor niyan. Ang laking kontraktor ni Lubiano. O pangalawa, hindi ka man lang ba mag-iisip? Baka bawal yan, baka madawi tayo niyan. Ha? Baka maano tayo, ma-technical tayo niyan. Di ba kung Attorney, 30 million yung usapan eh. Sayang. ano, wag na. Ha? Wag ka nang magbigay sa akin ano. O kaya, ano ba naman yun? Idaan niya sa iba. O, idaan sa iba. Hindi si Lubiano mismo ang magbibigay. Ang iniisip kasi siguro ni Cheese doon, hindi magiging questionable na mag-donate ng 30 million sa Lubiano kasi mapera, mayaman. Di ba? Yun ang iniisip doon ni Cheese eh. Alam nyo, magli-liquidate ka, ang laki ng gastos mo kasi senador yan. Saan ka kukuha ngayon ng mga ano? Saan ka ngayon kukuha ng mga donations? Ha? Right. O, sa mga di pa nag-like dyan, like and subscribe tayo mga kabsat. Lumabas doon ang nag-donate sa iyo, maraming pera. O ngayon, itong si Lubiano, maraming pera. Walang problema na magbigay sa kanya ng 30 million yun. Maraming pera yun eh. Ang problema, kontraktor yun eh. Ngayon, ang sasabihin na naman, hindi naman yung corporation yung nag-donate eh. Ay hindi naman yung corporation ang nag-donate, yung construction company. Ang nag-donate si Lubiano. On his individual capacity. Or individual capacity niya. Pwede mo ba mapaghiwalay si Lubiano at saka yung corporation? Ano ba ang purpose? Ano ba ang purpose ng pagbabawal ng batas? Na dapat, huwag kang ma-impluensyahan na yung nagbigay sa iyo ng donation, bibigyan mo rin ng pabor bilang kapalit. Ngayon ang tanong, ito na lang ang tanong natin. Ito na lang ang tanong natin. Sabi kasi ni Jupiter Tizon, tell it to the Marines Cheese. O ito na lang ang tanong. One. Saan nakakuha ng maraming kontrata si Lubiano? Sursugon. Sursugon. Wala. Out of the 80 projects sa Sursugon, 50 yata doon kay Lubiano. O yun, data yun. Fact yun, factual yun. Factual yun. Sa mahigit 80 na proyekto ng infrastructure sa Sursugon, mahigit 80, 50 na hawakan ni Lubiano. At sino ang may kontrol ng politika ng Sursugon? Ay, Escudero. Karamihan ng proyekto na yon doon sa distrito ni Escudero. Kapatid ni Escudero ngayon, si Det Escudero, congresswoman doon. First district ng Sursugon, Escudero yan. Ang dating congressman doon yung ama niya, Salvador Escudero Sr. Pagkatapos, naging congressman doon sa first district ng Sursugon si Cheese. Pagkatapos ni Cheese, nag-senador si Cheese, yung mother niya, si Eva. Pagkatapos na naman ni Eva, si Cheese na naman. Pagkatapos na naman ni Cheese, nag-governor si Cheese. Pagkatapos mag-governor ni Cheese, nag-senador si Cheese. Ang pumalit doon ngayon yung kapatid niya, yung Det Escudero. Kaya ibig sabihin, yung politika ng Sursugon, hawak ng Escudero yan. Yung ina niya, yung kapatid niyang babae, saka siya. Papalit-palit lang yan. O ngayon, ang magandang makita dito, ang mga projects ba na nahawakan ni Lubiano ay galing sa insertions ni Cheese Escudero. Maganda pang malaman yan. Ha? Dapat malaman natin yan. Di ba may mga insertions si Cheese Escudero? Yun bang mga insertions ni Cheese Escudero, sinong kontraktor? Kasi kung ang nakakuha ng mga kontrata na yon ay itong Centerways Construction ni Lubiano, di, pang ibig sabihin niya. Alam na this. Naglaulo ka naman tayo niya. Di ba? Nakakabunyog mga kabayan. Kaya yung sinasabi na yan ni Cheese, our position is clear. The donation was legal, fully declared and follows long-standing practice. Mababaw yung palusot na yan. Unang-una, yun nga yung sinasabi ni Attorney Marvin Aceron yung nag-file ng ethics complaint laban sa kanya. Sabi ni Attorney Marvin Aceron, unang-una, karamihan ng kontrata na nahawakan ni Lubiano ay Sursugon. Tingnan natin, ay di ba sinabi doon sa 142 billion na insertions ni Cheese Escudero, ang pinapuntahan noon, 9 billion Sursugon. Ang 9 billion doon Sursugon. Di wow. Diba? Pangalawa, ito pa. Itong pamilya ni Lubiano, yung nag-donate sa kanya ng 30 million, ang kapatid doon, councilor ng Sorsogon City, di politiko. Yung kapatid din noon, mayor ng Dunsol. Yung kapatid niya. Yung kapatid ni Lubiano. Ibig sabihin, ang mga Lubiano ay tao sa politika ng mga Escudero. Diba? Ganun lang yun kasimple. May mga picture si Lawrence Lubiano kasama si Cheese Escudero sa mga pamiting sa politika. Yung kapatid niyang isa, city councilor ng Sorsogon. Yung kapatid niyang isa, mayor ng Dunsol Sorsogon. Ibig sabihin, baka nga, yung Lubiano na yan, dami lang yan ng Escudero. Malamang, baka yung naka-front lang si Lubiano, pero yung construction company na yan, construction company nila Cheese Escudero, para yung mga project ni Cheese, bilang congressman, bilang senador, doon, ang nagkukontrata, yung Centerways Construction na yan.
Dito nga sa Naga City, may dito sa Camarines Sur, marami ring mga kontrata yung Centerways Construction, flood control din. Ang aalamin natin kung galing yan sa mga pondo ni Chis Escudero. O, tapos sasabihin niya ngayon, ha? Wala siyang nilabag na batas, everything was legal. Ano ba ang pinagbabawal ng batas? Huwag kang tatanggap ng donation kasi kapag tumanggap ka ng donation sa mga corporations, natural persons, juridical persons na may kontrata sa gobyerno, baka ang kapalit niyan, bibigyan mo sila ng proyekto galing sa gobyerno. Yan nga yung nangyayari dyan. Gising, commute, work, uwi. Silog! Pure Foods. Gising, commute. Oh. Kaya ito, ano ito mga kabunyog? Pinagluloko tayo nito nila Escudero. Sino naman papaniwala? Hindi, sa totoo lang, si Lubiano, Lawrence Lubiano, yung nag-donate sa kanya ng 30 million, ang kapatid na isa, councilor ng Sorsogon City. Yung kapatid na isa ay mayor ng Dunsol. Yung Dunsol ay isang town na nasa ilalim ng congressional district ng mga Escudero. Yun. So ibig sabihin, napakalinaw dito, mga politiko ang Lubiano. Baka nga, itong mga Lubiano ay dami lang ng Escudero. Kumbaga, hindi kasi tulad ni Saldico na yung construction company kanila talaga. Ay itong si Chis, ayaw niya sigurong maging kontratista sila. Kasi yung kapatid niya congresswoman, ayaw niya maging kontratista. So pwedeng nagtayo na siya ng dami itong si Lubiano. Oh. Ngayon, sa gastos niya sa elections, ang gustong mangyari ni Chis, mabilis maliquidate. O, sige, sino ba ang pwedeng i-reflect natin na nagbigay sa atin ng malaki-laking amount? O si Lawrence, sige, 30 million, may construction yan. O hindi naman kikwestiyonin yan. Ito, ang magandang malaman dito, nag-report ba si Lawrence Lubiano ng kanyang donation? Kasi dapat may tax yan eh. Donor's tax. Nagbigay ka ng donation. O i-reflect mo, nagbigay ka ng tax. Ay nagbigay ka ng, may tax yan. Dapat naka-reflect sa BIR yon na nagbigay ka ng donation na 30 million, ganun kalaking amount. Malalaman ngayon yan. Ha? Malalaman ngayon yan. Noong 2022 ba naka-reflect sa binayarang tax ni Lubiano na nagbigay siya ng donation kay ganito? Ano yan eh? Dapat naka-reflect yan. Yung donation na yon. Oh, doon pa lang malalaman natin. Oh. Ngayon, pangalawa, doon sa pera ng saan kinuha? Saan kinuha ni Lubiano ng 30 million? Kung kinuha niya doon sa construction company niya na Centerways, di doon na. Doon na malinaw yan. Sasabihin ni Lubiano, galing doon sa kanyang kumpanyang pag-aari. O di doon na, may connection na ngayon. May connection na ngayon. Masyadong, alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, pag pinalusot ito ng COMELEC, ay linuloko na tayo ng mga ito. Sino namang pinapaniwala nyo na tumanggap siya ng donation galing kay Lubiano? Tapos si Lubiano may-ari ng construction company na may kontrata sa gobyerno, ang lalaki, billions. Tapos sasabihin mo, walang illegal dun sa ginawa na yon? Anong silbi ng batas na yan? Di ba? Matagal na tayong pinagluloko ng mga to. Tama si Marcos Gomez. Ano ba ang parusa dito? Pagkakakulong na 1 to 3 years. So mababa lang naman ang pagkakakulong dito. Ang mahirap lang dito, hindi pwedeng magsailalim sa probation. Ibig sabihin, pag nasintensyahan ito ng kulong, kulong talaga. Kahit mababa lang yung sentence 1 to 3 years, kulong ka. Imagine niyo, makukulong siya. Pangalawa, hindi na siya uli pwedeng tumakbo. Yan yung perpetual disqualification. Hindi na siya pwedeng humawak ng pwesto sa gobyerno kahit appointment. At hindi na rin siya pwedeng tumakbo. Yan yung magiging implication nito kay Chis Escudero. So, dahil election offense ito, Omnibus Election Code, may imprisonment ng 1 to 3 years without probation. Hindi pwedeng probation. Ibig sabihin, kulong talaga. Pangalawa, hindi na pwedeng makatakbo at makahawak ng pwesto sa gobyerno. Yan yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang implication. Sa ipatupad ito,
Putragis, nakamute ako. Sorry. Nako, salamat Attorney Enzo Recto. Ulitin ko na naman. Salamat Attorney Enzo. No? Ito, problemado ngayon. Itong kampo ni Cheese Escudero, mga kapsat. Nako po. Kaliwat kanan ang pinoproblema nila. Kaya, nako po. Good luck sa'yo, Cheese, no? Pero, nako po. Malapit na, mga kapsat. Konti na lang. Pakonti sila ng pakonti. Bakit? Ilan ba sila sa minority block? 9. O pag nawala si Cheese, nawala si Estrada, si Villanueva, -3. Tapos, mawawala pa yung dalawa na sinabi ni Senator Trillanes na, naku po, parating na yung warrant of arrest ng ICC. 4 na lang talaga may iwan sa kanila. Wala na. Paano na yan? Lalong sasakit na naman loob ng mga garapata dyan. Agoy. Naku, pasensya naman na nakount tayo. Hindi ko napansin na naman. Nakamute pala tayo. Alright, last 2 topic tayo or last topic. Puntan nga natin si Attorney Claire.